Hello beautiful people! What's up guys? Kumusta ang ating lockdown mga kapatid? So mga kapatid, it's been a while na hindi tayo nakapag-film ng ating daily devotional video dahil sa mga transitions na mga nangyari, nag-iba ang ating schedules, kaya medyo natagalan tayo. But then, I did not stop praying for all of you kahit hindi tayo nakakapag-film ng ating mga devotional videos. And sa araw na ito mga kapatid ay pag-uusapan natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 55 verse 1 to 3, verse 6 to 8, and verse 9 to 13. Bago natin ipagpatuloy ang ating short devotional video, I just want to thank the Lord for sustaining all of us. Or dumaranas tayo until now ng pandemic, but the Lord's hand is faithful in providing all that we need, especially in terms of protection, provision, healing, and encouragement and comfort. So mga kapatid, there's no reason not to thank the Lord even if we are experiencing severe trials in these times, especially during these lockdowns, quarantines, and kung ano-ano pang mga trials ang nakaharap natin. Dahil kahit anuman ang dinaranas natin, all the more that we can see the hand of the Lord working. Makita man natin ito or hindi, but the hands of the Lord are faithful in taking care of all of us, in providing for our provisions kahit hindi tayo nakakapagtrabaho dahil nga sa mga lockdowns. Especially me, since January hindi na ako nagtatrabaho, nasa bahay lang, pero God is always faithful in providing all our needs. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil kahit hindi tayo nagtatrabaho, kagaya ng sinabi niya sa mga salita niya sa Matthew na we are more valuable than birds. So now, ang pag-aaralan natin itong open invitation ni Lord para sa atin. So puntahan na natin mga kapatid ang Isaiah 55 verse 1 to 3, verse 6 to 8, and verse 9 to 13. So, babasahin ko mga kapatid, sundan ninyo. Kung meron kayong mga Bible dyan, mas maganda talaga mga kapatid, hindi natin inilalayo ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Dahil dito tayo kukuha ng mga words of encouragement, words of assurance, and kung ano pa ang yung comfort na kailangan natin, especially sa mga panahon ng kahirapan at mga pagsubok. So, ang verse 1 sa Isaiah 55, ganito ang sinasabi, "Come, all of you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat." Sa verse 2, sabi, "Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare." Verse 3, "Give ear and come to me. Hear me, that your soul will live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David." So mga kapatid, in this portion of Isaiah 55, this really is an invitation. Hindi man literal na uhaw ang ating mga nararamdaman ngayon. Bagkus hindi lang uhaw, kundi pait, hirap, lungkot, at lahat-lahat ng kahirapan din naranas na natin, especially sa mga nawala ng kapamilya. Kaya, ang Panginoon natin, in His faithfulness, is inviting all of us. Sabi niya, "Come, all of you who are thirsty, and come to the waters." So, dito pa lang mga kapatid, malalaman na natin na our God really cares for us. Kung may dinaranas man ang mundo natin ngayon, hindi ibig sabihin na wala na ang Panginoon sa panahong ito. May mga dahilan
kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. And isa lang ang sigurado natin lahat. Our God is always faithful to all of us. The Lord will never ever leave us. He will never ever forsake us. Kaya mga kapatid, dito sa verse 2 ang sabi niya, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare. Give ear and come to me, ang sabi sa verse 3. Hear me that your soul may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. So, ang sabi ng Panginoon, give ear to me. Give ear and come to me. Hear me, and your soul may live. So, kahit bata siguro maintindihan ang ibig sabihin sa sinasabi ng Panginoon na makinig kayo, pakinggan ninyo ang sinasabi ko. Like, ang maponder natin mga kapatid, pwede natin ito talaga i-apply sa panahong ito. Hear me. Ano kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa mga panahong ito? Base sa mga salita ng Diyos, kahit dito lang sa pagbabasehan natin sa Isaiah 55 alone, ang invitation ni Lord, come to me, especially kayong mga pagod na, kayong mga nauuhaw na. Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Kumbaga, ang ibig sabihin ng Panginoon na iba ang pinapagawa ng Panginoon, iba ang mahalaga para sa Panginoon, iba naman yung ating mga ginagawa. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na mali ang inyong mga ginagawa, pero kagaya ng isang ama, minsan iba ang gusto ng mga anak kaysa sa plano ng ama. Parang ganun lang yun. Minsan iba ang gusto nating gawin kaysa doon sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, ito kagaya ng sinabi sa Isaiah verse 3, 55:3, give ear and come to me, hear me that your soul may live. Ang sabi pa niya dito, I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. So mga kapatid, alam natin kung ano ang ginawa ng Panginoon kay David. Kahit kung mabasa natin yung mga Psalms, lahat nandyan, kung paano ni David i-pour out yung kanyang pagmamahal sa Panginoon at paano niya i-appreciate yung lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, I will make an everlasting covenant. Kung ano yung iprinamis niya kay David, yun ang gusto niyang maranasan natin. Ang sabi sa verse 6 mga kapatid, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. So ito, habang nasa grace period pa tayo mga kapatid, let us seek the Lord with all our hearts. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. So, kumbaga ang buong pagkatao natin, ang kabuuan ng ating pagkatao ay gamitin natin para mahalin natin ang ating Diyos na gumawa sa atin, nagmahal sa atin, nag-aruga sa atin, nagligtas sa atin ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Yun ang sinasabi. So, ang sabi niya, ulitin ko, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Yan. Kaya nga sinasabi ko kanina na habang nasa grace period pa tayo, tawagin na natin ang ating Panginoon hanggat malapit pa siya at makarinig pa siya ng ating mga samo at mga dalangin, mga pakiusap habang nakikinig pa siya. Lumapit na tayo sa Panginoon dahil ini-invite niya tayo anumang oras. Ang sabi nga sa isang verse, sa isang scripture verse na, today when you hear the word of the Lord, do not harden your heart. So ito ang sabi niya dito, let the wicked forsake his ways, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will freely pardon. Yan. Kung ano man yung ating mga pagkakamali sa ating kapwa, sa ating sarili, at sa Panginoon, ang sabi dito, let us call on Him because He will pardon. Lahat tayo ay may mga pagkakamali in some ways.
Ang sabi ng Panginoon, let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him. Wow. Verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. And as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang sabi sa verse 10, mga kapatid, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So mga kapatid, isa lang ibig sabihin nito. Ang lahat ng sinabi ng Panginoon, His word will truly accomplish kung ano man yung purpose. Hanapin natin siya habang matagpuan pa natin, and call on Him while He is still near. Dahil sabi niya, He will have compassion and He will freely pardon. Dahil ang ating Panginoon ay hindi kagaya sa tao. Ang Panginoon ay walang sukatan ang kanyang pagmamahal, walang sukatan ang kanyang pasensya, walang sukatan ang kanyang mga biyaya. Kaya lumapit na tayo sa Panginoon. Every word that comes out from the mouth of God will accomplish whatever is the purpose for this. So, ang sabi pa dito sa verse 12, you will go out in joy and be led forth in peace. Amen. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush will grow the pine tree. Amen. And instead of briars, the myrtle will grow. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign which will not be destroyed. Wow, ang ganda talaga ng mga promises ng Panginoon natin, mga kapatid. So, ngayon na narinig na natin yung salita ng Diyos, huwag na natin patigasin ang ating mga puso. Lapitan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagtawag sa Kanya, at huwag natin kalimutan ang sinabi sa verse 7. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Man or woman. Lahat tayo, mga kapatid, in some way, meron tayong mga kaitiman ng puso. Sorry for the word. Ibig kong sabihin, lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, talikuran na natin yung ating pagiging makasalanan, dahil the Lord will freely pardon. Ito pa lang, kung panghawakan natin ito sa buhay natin, magiging maganda ang resulta ng buhay natin. Hindi man agad-agad, but then paunti-unti hanggang makamtan na natin yung tunay na peace na ipinangako ng Panginoon sa atin. Dahil yun namang mga salita ng Diyos, kaya ito sinabi sa atin, sinalita sa atin, para naman ito sa atin, para sa ating kabutihan, para sa ating kapayapaan, at para hindi tayo mailayo sa presensya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay napakabuti. Mga kapatid, maraming salamat. Magpakatatag tayong lahat. Be strong and be courageous, dahil our God will never leave us nor forsake us. Kung ano man yung ating naranas, mga kapatid, we will continue to bring it to God. Gamitin natin ang ating mga tuhod. Kung hindi man natin ito kayang lampasan sa pamamagitan ng ating mga siyensya at kung ano-ano pa, I'm sure malalampasan natin ito sa pamamagitan ng ating mga tuhod. Lumuhod tayo at manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na lahat ng mga tao sa mundo, especially sa ating mga sarili,
And hilingin natin sa Panginoon na matutunan natin kung ano man yung gustong ituro ng Panginoon sa atin. At ang sabi diyan, pakinggan nyo ako, makinig kayo sa akin. Kung ano man yung gusto niyang sabihin, matutunan natin at mapagsisihan natin kung nakita natin sa ating mga sarili na nagkakasala tayo. Madali ang Diyos magpatawad. Basta lumapit lang tayo sa Panginoon ng may sincere heart. Mga kapatid, I want to tell you na kung ano man yung mga dinaranas ninyo ngayon, may mga tragedy man na isa man kayo sa mga nawala ng mahal sa buhay, this is about time to lay everything, to put everything at the feet of God, dahil the Lord will truly answer our prayers, especially doon sa mga broken-hearted. Sabi niya, yung lalapit sa akin, I will not despise. So mga kapatid, gusto ko pang magsalita ng marami para ma-encourage kayo, pero alam nyo naman na limited ang mga oras natin. So gusto ko na lang ipabaon sa inyo ang pagmamahal ng Panginoon. And ang sabi niya na, come to me who are weary and tired, and I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy, and my burden is light. Yun yung encouragement ng Panginoon para sa ating lahat. Remember, our God is not man that should lie. Kung ano yung sinabi niya, kagaya ng binasa natin kanina sa Isaiah na, my word will not come back to me empty, it will surely accomplish its purpose. Kaya, mga kapatid, panghawakan natin ito, and alalahanan natin ang sabi sa binasa natin, the Lord will freely pardon us. So, ang ating panalangin na hindi lang tanggalin na ng Panginoon ang mga virus sa paligid at lahat ng mga karamdaman, lahat ng kasamaan, kung hindi matutunan natin kung ano yung bakit nagkaroon ng ganitong tragedy ang mundo natin, bakit nagkaroon siya ng ganito kabigat na pagsubok na hindi natin nakikita ang kalaban natin. Kaya si Lord lang ang makapagliligtas sa atin. Kaya mga kapatid, again, uulitin ko, magpakatatag tayo, pagtiwalaan natin ang sinasabi ng mga salita ng Diyos at manalangin tayo. And kung sabi nga nila, whatever, not nila, sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos na, whatever you ask in my name, I will give it to you. So, kung ano man yung hilingin natin sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makakamta natin ito. So, yun lang muna mga kapatid. Maraming salamat. God bless you. Remember, our God loves us all. In Jesus' name. Bye-bye!